Very moment for BPO call center aging in the Philippines and America to end all over the world. This is a President Donald Trump is very reliable. This investigate BPO Asian worker to employers around the world. This is 2025 and warning you and prepare them because your last movement in order to International World Bank and World Market to our employees and this marketing to over the wars against to miss taxes to our full Texans maids and my faces or action to their colors. So it's very important, right? So this is translate. So itong mga BPO employers sa Philippines in America to India or whatever around the world, kailangan tanggalin ni President Trump. Canada, Australia, UK, Philippines, Korea, India, Malaysia, Indonesia, Russia, all over the world, kailangan alisin ang mga call center dahil yan ay matataxes for over just the workers over the masyado mataas ang sweldo nila at not graduated but all with chipset for or living for skill in English speaking over to work on BPO call center aging at nakakapasok sila dyan kahit hindi naman sa under graduate whatever your course is very not reliable almost a job is a job but susunod tayo for anything to for education the world is most problem. So, kailangan alisin na yan. Kasi yan na point ko sa BPO call center, andyan ang mga scam, illegal business, or taxes for employer government is not aware about anything to ODTT, to audit your tax work about whatever na magkano kinikita mo, ninanakaw ng mga BPO workers, employers na yan. Kailangan alisin na sila dyan at baguhin na yan, Mr. President. Okay? At magbabawas tayo ng mga workers ngayon for all company is not a big chance because the word is crazy is changing and worse. Kaya kayo, kung magaganda pa ang kita nyo ngayon sa pera nyo o sweldo, magtabi na kayo. Huwag kayong gastos ng gastos dahil maraming magbabago and under 25 and going 2030. Kasi, for higher technology, hindi na kailangan ng mga workers. Robot na ang gagalaw sa lahat ng bagay. Sir, what a illness for over the world because the God is never come to the earth because the earth is changing. In you, technology whatever technology made. So follow to my channel and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Higit 1 milyong empleyado ng BPO industry sa ating bansa nanganganib na mawala ng trabaho sakaling maupo na si US President-elect Donald Trump. Yan ang problema, yan ang sinasabi. Plano raw po kasi ng President-elect ng Amerika na si Donald Trump na parusahan ang mga American companies na nag-outsource dahilan para mawalan ng trabaho ang mga Amerikano. Nako, dapat daw ibigay nila yung pagko-call center sa mga Amerikano dahil maraming walang trabaho at umalis na sa Pilipinas. Ang tanong ngayon, paano na lang yung mga call center na mga American companies na gamit ay mga Pilipino? Marami dyan sa BGC. Ang suswelo, lalaki pa. Malungkot naman yan. Ang dami nito Nagko-call center natin mga kababayan. Ay, ito na si Wilhelmina Manyalak ng grupong Global Source. Makakausap natin, Gong. Alright, magandang umaga po, Ma'am Wilhelmina. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. We're live right now po sa Punto Asintado Reload. Good morning po, good morning. Good morning po. Opo. Ay ano ho ang pwede kayang gawin dito ng natin itong banta ni Donald Trump na paparusahan ng mga American companies na nag-outsource ng mga workers mula sa ibang bansa sa halip na ibigay na lang nga yung trabaho sa mga Amerikano na marami-rami rin daw ang unemployed ngayon, Ma'am Wilhelmina. Una po sir, kasi po nung kampanya niya,
pinahalagahan po niya yung sinasabi niyang America First. Oh. So, ang expectation po, pag siya na po ang naupo, yung mga trabaho po na outsource sa labas ng Amerika, ang gusto niya, yun po ay bumalik na Balik ulit na, oh. sa mga sa kanilang bansa. So, ibig sabihin po nun, kung yun po ang mangyayari, malamang po na bumaba yung mga income natin from ating mga BPOs po. Kasi ang report po natin, about 70% po ng revenue natin for the BPO industry nanggagaling po sa United States. So, kung yun po ay talagang gagawin niya, na-expect po natin na baka po magkaroon tayo ng reduction in terms of yung ating earnings dun sa BPO industry. Yun po yung nakikita nating danger dun sa pag-upo ni Trump as President of the United States. Gaano ba kadami ang mga BPO center dito na hinahawakan mga kumpanya ng nanggaling sa Amerika, mga American-based, Wilhelmina? Ang report po na nanggaling po sa data ng Bangko Sentral, about 70% po ng BPO ay source po sa Amerika. So, ang earnings po kasi ng BPOs natin, almost po humahabol na siya dun sa earnings natin na nanggagaling dun sa ating remittances sa ating mga OFWs. So, ganyan po yung naging trend ng importance ng ating BPO industry. In terms of employment naman po, ang huling record was between 1.5 to 2 million po yung mga employees natin sa buong BPO industry. Ngayon po, ang sa akin lang po, kasi nagkaroon na rin po tayo ng ganyang instance na problema na hindi naman po related kay Trump. In terms of yung ating OFW, kasi po, di ba, nagkaroon tayo minsan ng mga problema dun sa mga Middle East countries, kung nagkaroon ng mga gera. So, isip natin na na baka bumaba po yung earnings natin sa OFWs, from OFWs. Pero very resilient naman po kasi ang mga Pilipino. So, ang ginagawa rin po nila, humahanap naman po sila ng ibang source. So, lumilipat lang po sila sa ibang bansa para dun sila magtrabaho. In the same way, kung totoo pong mangyayari na magkakaroon tayo ng problema pag umupo na si Trump at kinuha na niya po, pinabalik niya lahat sa Amerika, yung mga outsource ng mga Americans, pwede naman po sigurong mag-try tayo na mag-source din ng revenue from other countries. Pero syempre po, depende din yan dun sa demand ng mga ibang countries for BPO services. Sige. Alright. Thank you so much, Wilhelmina Manyalak ng grupong Global Source. Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguasma. Magandang umaga, Secretary Bien. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa Radyo Pilipinas at sa PTV. Good morning, sir. Magandang umaga, Konsek Erwin at kay Aljo. At magandang umaga din sa inyo pong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Morning po. Kaya po kami napatawag kasi nga po itong concern ng anong grupo ba yun na Global Source ay nangangamba sila na saan daw ilalagay itong almost 1 million na call center agents natin na 70% of that ay nasa company, US companies daw, SEC. Paano raw kung totohanan ni Donald Trump yung kanyang banta na lahat ng US businesses ay hindi na mag-outsource bagkos ay bumalik na sa US at bigyan ng trabaho ang mga Amerikano. So saan po natin ilalagay ito? Do you already have an off plan? Do you already have a study on what to do with this kung totohanin ni Donald Trump ang kanyang sinabi ng campaign? Sec Bien. Kung Sec, ayoko pong mag-speculate. Opo. Kasi po, business judgment po yan ng mga nag-invest na rito sa atin. At mukhang based naman po doon sa aming ugnayan, doon sa atin pong asosasyon, yung pong ITBAP, IT Business Association of the Philippines, upbeat naman po sila at in fact meron po silang mga
projections ng mga karagdagan trabaho. Kaya hindi po ako mag-speculate dahil yan naman siguro pwedeng hindi mangyayari dahil maganda naman po ang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Kahit po magpalit siguro ng mga pangulo, administrasyon, patuloy naman po yung kalakalan, yung diplomatic relations at pagtutulungan ng ating bansa kaugnay po sa bansang Amerika. So, ganun pa man, siyempre, kami po naman ay nagmamatsyag din, tinitignan po namin at tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga economic managers para magabayan din po tayo. Natatandaan nyo, Kong-Sek, kayo po ay bahagi nung nagpasa nitong Trabaho para sa Bayan Act. At yung pong mga sumunod na mga batas, panukalang batas, naglalayon talagang palakasin yung pong kakayahan at kasanayan ng ating workforce. So, tuloy-tuloy po at sana hindi po mangyari at kung sakali naman pong merong pagkakaroon ng ganyang klaseng development, atin po sigurong lalong palalakasin yung ating ugnayan sa ibang mga bansa kung saan meron din po tayong kalakalan at ugnayan. Okay. So, you mean to say, sir, we can look somewhere in Europe or in Asia, di po ba, Sek? Yes, tama-tama kayan, Konse, kasi mahirap din naman na tayo'y nakapokus lang sa isang bansa bagamat malaki ang kanilang idudulot na kalakalan o tulong sa atin. Dapat ay patuloy tayo na nagre-reach out sa ibang mga bansa. Yan naman po ang direksyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya yung mga bisita niya, pinalalakas po niya yung ating ugnayan. Hindi lamang may kinalaman sa diplomasya at pampolitika, kundi yung lalo na may kinalaman po sa ekonomiya sa ating pong kalakalan sa iba-ibang mga bansa. Okay. Salamat. At sana ay mag-iba ang pananaw ni President-elect Donald Trump sa isyong ito. Maraming salamat, Secretary Benvenido Laguesma. Good morning po. Good morning. Sek at Aljo, good morning po at mabuhay po ang inyong programa.